intermediate level na mabuksan yung kalaman nila o madagdagan pa yung kalaman nila para pangalagaan yung ating kalikasan na rin at para malaman nila yung pa ba yung ibang buhay nila kung bakit nagkakaroon ng global warming at kung bakit nagkakaroon ng disease. So, para na din maisabi nila sa kanilang magulang na yun ang dapat gawin para makaiwas sa pagkakaroon ng global warming. So, maging handa, hindi lang ang mga bata, ganun din ang mga magulang, syempre. Patuloy pa rin ang ginagawang pag-ikot ng Provincial Disaster Response Team sa mga paaralan upang magbigay ng tamang impormasyon patungkol sa kalamidad ngayong buwan ng Hulyo. Samantala, matapos na dumaan sa Assessment of Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 4 Mimaropa kahapon, ika-13 ng Hulyo sa isang bahagi ng karagatan sa Barangay Mahal na Pangalan na nais gawing fish sanctuary ng sangguniang barangay dito. Isa naman sa pinangangambahan nila ang posibilidad na samantalhin ng mga mangingisda ang panghuhuli dito gamit ang iba't ibang fishing equipments tulad ng fine fish net at compressor. Ayon kay 403rd Maritime Police Station Deputy Chief SPO3 Demetrio Batukal, sa ilalim ng RA 8550 o ang Philippine Fisheries Code ng 1998, ipinagbabawal ang paggamit ng mga dynamite, sodium cyanide, fine fish net at iba pa, ngunit hindi kasama dito ang paggamit ng compressor. Aniya ang kagawaran lamang ng kalusugan na nagbabawal dito dahilan sa hindi magandang dulot nito sa kalusugan ng gumagamit nito. Kung meron pong batas ang barangay, ayan po ay doon po namin naturnover sa barangay. O di kaya po ay doon sa FMO na tinatawag yung Municipal Ordinance. Kung yan po naman ay nasasaklaw din na yung 8550, ay di kakasuhan po namin sila ng 8550 kung anong seksyon po ang nakasasakop doon sa kanilang nagawang pagkakasala. Ganun pa man sakali aniya na sa isang fish sanctuary gamitin ang compressor, maaari namang malabag ng mangingisda ang ordinansa ng barangay na nakakasakop dito gayon din ng Fishery Management Office. Unang-una pong pinagbabawal sa ilalim ng batas ng 8550 ay ang pong pagdidilamita. Paggamit po ng lason tulad ng sodium cyanide, saka po yung fine fish net at yung pong natawag na active gear na yan po ay kadalasan yung ginagamit sa pangulong. At saka po yung mga pumapasok sa mga tulad na yung mga closure area na tulad na ang sanctuary, yan po ay may pinagbabawal ng batas. Ang compressor po ma'am ay, ang nagbabawal po diyan ay ang health. Dahil yan po ay saklaw nila yung kalusugan ng mga tao na kadalasang gumagamit ng compressor ay hindi nila natatantya yung lalim dahil sila ay maluwang nakakapaglangoy ng malalim ay sila ay nagkakaroon ng pinsala sa katawan. Sa huli, babala ng naturang opisyal na kung fish sanctuaries ang magagalaw ng mangingisda, may kakaharapin pa rin itong biolasyon anumang fishing equipment ang gamit dito. Susunod, Bulalakaw Vocational Technical College nahirang na Regional Awardee para sa National Kabalikat Award ng TESDA. Antabayanan ng iba pang mga balita makalipas po lamang ang ilang paalaala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo at skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTA. I want my beating back. Let's go. Door. On HD LCD Sanyo.
Build your home in the new city, Savannah Neo Calapan, a community with modern space planning for single detached and townhouse with floor area of 45 square meters and lot area of 45 square meters, 2-bedroom units. Affordable price package of 875,000 pesos for only 4,990 pesos monthly amortization through Pag-ibig. Other financing available through in-house and banks. Fronting the Filipiniana Hotel, Savannah Neo Calapan is walking distance to Regional Mall, which features Robinson's Retail Group anchored tenant, 2 cinemas with 150 seating capacity, children's play area, regional government center, IT zone, Eco Park, among others. Ongoing housing construction with several units ready for turnover. Grand opening of Savannah Regional Mall on December 2010. For particulars, call Marketing Management, RGV Real Estate Center Incorporated, 286-7527. 286-7567. Owner-Developer, Savannah Neo Calapan Development Corporation. Model units available for viewing or log on to www.rgvcenter.com. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, basura ang isang itinuturong dahilan ng mga taga-barangay Santo Niño na sanhi ng mabagal na paghupa ng baha, partikular sa Gamboa Street, Lopez Subdivision. Ito ay matapos na magsagawa ng Operation Linis ang sanggunian ng barangay at ilang residente ng lugar kaninang umaga, Miyerkules 14 ng Hulyo taong kasalukuyan. Sariwa pa ng abutan ng TVNet Newsline ang iniwang dumi ng pagtaas ng tubig kahapon habang may anunsyo ng bagyong Basyang. Dahilan umano ito upang unahin ang sanggunian na linisan ng mga kanal na pinanghihinala ang barado sa kahabaan ng Gamboa Street. Isa-isang sinuyod ng puwersa ng barangay ang mga lagusang tubig at doon nga ay nadiskubre ang mga basurang nakabara sa mga kanal at drainage. Ayon sa mga opisyal ng barangay, ang mga basura ay galing umano sa kabahayan malapit sa mga drainage at basura galing sa mga karatig na lugar malapit sa kanilang barangay. Kwento pa ng mga residente ang apektado. Problema nila ang duming iniiwan ng tubig baha at ang pag-alala sa maaaring sakit na makuha sa dumi na dulot nito. Ay di, baka nga ang mga pasok sa loob ng mga bahay, ang mga tubig. Dahil sagrado na ang mga kanal eh. Sila nga kami kinulang dito. Hinihiling nga namin kay Kapitan para action na agad yung mga drainage kanal. Yun ang first priority namin dito sa Barangay Santo Niño. Ay, ang ilalim niyan, hindi na kayang tanggalin gawa ng yung bara. Yung katulad nga niyan, barado yung gitnang yan. Kasi ako linggo-linggo naglilinis-linis, talagang hindi kaya ang bara. Dapat talaga may sagga para yung mga basura galing doon sa taas, hindi na nakakaya na namin doon. Muli namang umapila si Barangay Chairman Vergara at buong sanggunian sa mga residente at ilang karatig lugar na sanay magtapon sa tamang basurahan upang maiwasan ang mga ganitong insidente. Makakatulong umano ang maayos na at walang drainage kanal sa mabilis na pagbaba ng tubig at makakapagbenepisyo pa umano upang mapanatili ang kalinisan ng lugar. Ang paglilinis namin sa ngayon ay talagang napapansin nyo na talagang puro barado ng plastic ang basura kanal. Kaya sana ako pinararating ko sa aking mga concern na kabarangay na minamahal ko. Sana makiisa doon sa zero basura at panatilihing malinis yung aming paligid. Dahil kitang-kita naman nila ngayon na makikita dumadaan sila na ang puro bara ng kanal ay plastic at saka basura. Katulad ito bahay nito. Ayan, kung hindi inalis yung baradong kanal, yung basura kanina, ay hanggang ngayon may tubig pa yan. Sa ibang balita, sa hangaring makatulong sa mga